Hello po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol and kapanalig. Muli, kayo po ay nasa channel ni Pantero 101. Bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat sa aming pangangailangan. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Nalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, at pagalingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, muli, bago tayo mag-going further, ay basahin ko po muna sa inyo ang ating pagninilayan na salita ng Diyos. Ang kanyang banal na salita. Basa. 1 John chapter 4 verse 15. At sinasabi, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. Amen? Okay, sa Tagalog, 1 chapter 4 verse 15. Basa. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya at siya ay sa Diyos. Amen? Okay, ulitin ko po mga idol and kapanalig. Ulit, basa. 1 John chapter 4 verse 15. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. Amen? Sa Tagalog, 1 okay, chapter 4 verse 15. Basa. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya at siya ay sa Diyos. Amen? Okay, purihin po natin ang salita ng Diyos. Okay, yan. Salamat po sa iyong presensya, O Lord God. Thank you, Lord, sa iyong banal na presensya. Salamat po, Ama. Okay, bago tayo mag-going further, mga idol and kapanalig, shout out sa aking mga viewers, sa aking subscribers, shout out sa aking channel members, okay? Sa mga viewers ko na bagong tunghay lang sa channel ko na ito, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At magpa-member ka na rin sa channel ko. Amen? Pindutin mo lang po yung join button dyan. May makikita ka, join. Pindutin mo po yun. Nang maka-join ka na. Nang dumami tayo, mga idol and kapanalig. Okay.
Salamat. Okay, yan. Thank you. Salamat at sinubscribe mo ako, idol. Thank you. Or paki-likes mo na rin. Then, paki-share mo na rin. Amen? Para lumagana po ang salita ng Diyos. Ano? Ang purpose po nito ay to spread, to spread the word of God, para palaganapin, para lumaganap ang mabuting balita. Amen? Okay. So, before going further, lahat ng mga viewers, subscribers, wala kayong gagawin kundi makinig, at manampalataya sa Diyos na dakila na may likha ng langit at lupa. Amen? Amen. Alright. Meron pong apat sa kanyang banal na salita, meron pong apat na kautusan na katwiran ng Diyos sa kanyang na ating pagninilayan. May apat po na katwiran ng Diyos. May apat. So, napakasimple lang naman ang gustong mangyari ng Diyos sa atin. Okay, napakasimple lang po mga idol and kapanalig. At uulitin ko lang, gusto ko lang i-reiterate, sa una pa lang, tayo ay nabubuhay na sa pananampalataya. Sa una pa lang ay nabuhay na tayo sa pananampalataya. Hanggang sa ngayon, pananampalataya pa rin tayo. Nabuhay tayo sa pananampalataya noon. Hanggang ngayon, pananampalataya pa rin po. So, wala kayong gagawin kundi sumampalataya sa Diyos na dakila na may gawa ng langit at lupa. Amen? Okay. Ang sabi niya dito, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. Amen? At ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Okay, simple, Okay, ganito po yan, Himay-himayin po natin, para maintindihan po ng lahat ng kapanalig natin, Kung tutuusin, simple lang, simple lang ito. Magigets mo agad ito. Pero, himay-himayin po natin, namnamin po natin, lagyan natin ng sustansya ang kanyang mabuting balita upang tagos sa buto, tagos sa buto, sagad sa buto ang ating pagkaunawa. Amen? Yung una, acknowledge. Acknowledge. Ano ba ang acknowledge? Pahayag. Acknowledge. I-acknowledge mo. Acknowledges. Nagpapahayag. Nagsasabi. Ano ba yung acknowledge? Yung nagsasabi. Yung tumanggap. Yung nagpapahayag. Yung nagsasalita. Ihayag mo. I-acknowledge mo siya. Para Okay. Na si Jesus ay anak ng Diyos. Acknowledge Him that Jesus is the Son of God. Okay. Ipahayag mo na si Jesus ay anak ng Diyos. Okay. Unang gawin mo ay ihayag mo. Gumamit ka ng trompa. Kung may trompa ka, ihayag mo. Calling ka. Manawagan ka, ihayag mo. Ihayag mo muna. Ihayag mo, acknowledge. I-acknowledge mo muna. Ihayag mo na si Jesus ay anak ng Diyos. Acknowledge first. You acknowledge first that Jesus is the Son of God. Amen? Ipahayag mo muna.
na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? Paano bang maghayag? Paano? Kagaya yung mga nakikita nyo dyan ba, sa mga kalsada, kung may di ba merong nagsasalita dyan, may naghahayag, may nagsasalita, yung iba nga nakakuan pa, nakatrumpa, may megaphone pa nga rin yung iba, di ba? O, mga sumampalata yun, di ba? Yung mga nasa gilid ng kalsada, nasa bus, nasa jeep, di ba? Karamihan sa bus o sa gilid ng kalsada, meron silang megaphone. Naghahayag sila ng balita, ng mabuting balita, no? May hawak silang Biblia. Hinahayag nila. Binobroadcast nila. Paano ba broadcast? Ganito yan. Acknowledge mo na mga kababayan, gamit ka ng trompa, mga kabagang, mga kabaryo, okay, narito po ang balita. Nandito po ang mabuting balita. Si Jesus po ay anak ng Diyos. Yon, meaning, ihayag mo. I-acknowledge mo. Ihayag mo siya. I-broadcast mo. Iwaragawag mo. Kung sa Ilocano, paano? Iwaragawag mo. Iwaragawag mo. Oo, di ba? Acknowledge mo. I-acknowledge mo siya. Parang yung parang yung halimbawa, parang sa isang pagtitipon, halimbawa, may dumating yung guest speaker, halimbawa sa isang pagtitipon, may isang pagtitipon kayo. Parang ba, di ba yung iba, na-acknowledge nila yung darating, di ba? We acknowledge the presence of our governor, di ba? Tapos bibigkasin mo ngayon yung pangalan niya. We acknowledge the arrival of our mayor. Yung gano'n ba, di ba? Acknowledge. Yun yung ibig sabihin ng acknowledge. Yung i-broadcast mo na siya ay dumating. Dito naman, acknowledge mo, i-broadcast mo na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? Acknowledge. Ihayag mo. Di ba? Ulitin ko parang sa isang pagtitipon yan, pag dumating na yung guest of honor, di ba, nandun tayo lahat, hinihintay natin yung guest of honor, di ba, nakaupo tayong lahat, tapos pag nakita mo, malayo pa, parating na, yung MC, hawakan niya ngayon yung mic, okay, attention gentlemen and ladies, we acknowledge the arrival of our guest speaker, no other than Mayor so and so, di ba? Mayor, governor, kung sino man yun, di ba? Ganon din dito. Ganon po ang pag-acknowledge. I-acknowledge mo. Iwaragawag mo. Di ba? Iwaragawag. Ihayag mo. Di ba? Sabihin mo. Di ba? Isigaw mo. Ayan. Amen? Sabihin mo na si Jesus. Iwaragawag mo, isigaw mo, i-acknowledge mo na si Jesus ay anak ng Diyos. Okay, ladies and gentlemen, we acknowledge that Jesus is the Son of God. Ganun ba? Amen? Okay. Mga kababayan, ating pong anong tawag doon? Welcome po natin. Mga kababayan, welcome po. I-welcome po natin, palakpakan po natin, nandito na po ang ating guest of honor na walang iba kundi si, di ba? Hindi ko maibigkas sa Tagalog yun Sa English mas madali. Ladies and gentlemen, we acknowledge the arrival of, diba? Ladies and gentlemen, we acknowledge the presence of the Son of God, Jesus. Diba? No other than Jesus, the Son of God. Diba? Ganun ba, diba? Ganun, isigaw mo. Iwaragawag mo. Sabihin mo. Halimbawa,
may dalawa o higit ka pang pinagsabihan. Yung marami ba, di ba, ikaw nagsasalita, sinabi mo sa kaharap mo, okay, merong, at least yung sinabihan mo, isa o dalawa, ha? Kasi, sabihin mo yan sa isa, sa kaharap mo, yun naman ngayon, yung nabalitaan niya sa'yo, sasabihin din niya, di ba? Kung meron kang pinagsabihan yan na isa, ha, na kasamahan mo, magkukan yan, sasabihin din niya, di ba? Ibabalita niya. Kailangan i-acknowledge mo, kailangan ihayag mo. Kasi kung hindi mo inihahayag, hindi nila alam. Amen? Kailangan ihayag mo. Okay, ganito. Una ay ihayag natin, i-acknowledge natin. Ano ba? Acknowledge. I-acknowledge natin, i-welcome natin. I-welcome natin siya. I-acknowledge natin siya. Ihayag natin siya. Magsalita tayo, sabihin natin, iwaragawag natin. Amen? Alam nyo, na si Jesus ay anak ng Diyos. Ihayag natin na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? At, kapag ka ginawa mo yan, kapag ka ginawa mo yan, mananahan sa'yo ang Diyos. At ikaw din sa Kanya. Ikaw din sa Kanya. Okay? Kapag ka inihayag mo na si Jesus ay anak ng Diyos, nananahan sa'yo ang Diyos. Sa time na inihayag mo siya, nandun siya. Nandyan sa loob ng puso mo. Nananahan siya kapag ka inihahayag daw natin na si Jesus ay anak ng Diyos. Nananahan sa katawan natin ang Diyos. At ganun din tayo sa Kanya. God lives in them. Nananahan sa Kanya ang Diyos. Kapag ka inihayag mo na si Jesus ay anak ng Diyos, nananahan sa'yo ang Diyos. Ikaw na naghayag, ikaw, halimbawa ako, inihayag ko na si Jesus ay anak ng Diyos, nananahan sa akin ang Diyos. At ganun din ako, nananahan din sa Kanya. Amen? Halimbawa, ikaw mismo, halimbawa, ikaw yung nakatunghay ngayon, halimbawa, inihayag mo na si Jesus ay anak ng Diyos, nananahan sa'yo ang Diyos. At ganun din ikaw sa Kanya. Amen? So, ganyan po, simple lang, kung gusto mong manahan sa'yo ang Diyos, kung gusto mo pala na tumuloy, kung gusto mo na ang Diyos ay tumira, kung gusto mo ang Diyos ay tumira sa'yo, simple lang pala, ihayag mo lang pala na si Jesus ay anak ng Diyos, nandyan na siya sa'yo, nanahan na siya sa'yo. Ganun lang pala, Now I know. Kung gusto niyo, halimbawa, kung gusto niyo pagharian kayo ng Diyos, sa buhay niyo, isigaw niyo lang na si Jesus ay anak ng Diyos, mananahan na siya sa'yo. Meaning, paghaharian ka na niya. Kapag ka nanahan na sa'yo ang Diyos, at ikaw din sa Kanya, mananahan ka rin sa Kanya, meaning, protektado ka na niya. Nasa kanlungan ka na niya. Amen? Ganun lang po kasimple ang pananampalataya, Ganun lang pala kasimple ang pananampalataya sa katuwiran ng Diyos. Napakasimple lang. Kung gusto mong manahan sa'yo, kung gusto mong tumira sa'yo ang Diyos, kung gusto mong ang Diyos ay tumira sa'yo, sa katauhan mo, mismo, sa iyong sarili, kung gusto mong maghari ang Diyos sa katauhan mo, simple lang pala, simple lang, isigaw mo lang, i-acknowledge mo lang, ihayag mo lang na si Jesus ay anak ng Diyos, matik, nandyan na siya sa katauhan mo ngayon, nanahan na siya sa'yo, tumira na agad siya sa katauhan mo, at ikaw din sa Kanya.
Kasi nga, inuulit ko ito inuulit ko lang hindi ito aking pahayag, Ito ay pahayag ng Diyos. Ginawa kong instrumento papunta sa inyo. Ang sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 15. If anyone acknowledges that Jesus is Son of God, God lives in them, and they in God. Sa Tagalog, basa, ganito. 1:1:1, chapter 4, verse 15. Ang sinumang nagpapahayag sa Kanya, ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya, at siya ay sa Diyos. Okay. Simpleng pananampalataya, idol and kapanalig, simpleng kautusan. Kung halimbawa, wala pa sa'yo halimbawa, feeling mo na malayo ka pa wala sa'yo ang Diyos, Nararamdaman mo naman yan, kapag ka gumagawa ka na ng kabutihan, meaning nasa sayo na siya, Ganito yan. Kung gusto mo pala na maghari agad ang Diyos sa iyong katauhan, simple lang. Isigaw mo lang, iwaragawag mo lang, sabihin mo lang na si Jesus ay anak ng Diyos. Matik, automatic yan, matik. Nanahan na sa'yo agad. Split in seconds lang, segundo lang. Si Jesus ay nanahan in a split of 6 seconds lang. Segundo lang, 6 na segundo lang, matik, nandyan na agad sa katauhan mo. Nanahan na agad sa'yo ang Diyos. Tumira na agad siya sa katawan mo, ang Diyos, at ganun din ikaw sa Kanya. Amen? Ganun lang pala. Simple lang pala na kung gusto mong maghari sa'yo, kung gusto mong pagharian ka ng Diyos, kung gusto mong tumira ang Diyos sa katawan mo, simple lang pala. Mga idolan kapalanig, isigaw mo lang, i-acknowledge mo lang. Ano yon? Si Jesus ay anak ng Diyos. Ganun lang pala ang sabihin mo. Isigaw mo lang, ihayag mo, iwaragawag mo na si Jesus ay anak ng Diyos. Simple lang, ganun lang ang sabihin mo, at ora mismo nanahan na sa iyo ang Diyos. Pagkasabi mo pa lang na ganun, nanahan na siya sa iyo. Tumira na siya sa iyo. Tumira na agad siya sa katawan mo. Pumasok na agad yan sa loob mo, sa loob ng katawan mo, sa diwa mo. Nakipagmingle na siya agad sa iyong kaluluwa, sa iyong espiritu, sa iyong diwa. Nakipagmingle na siya. At ganun din ikaw. Kasi kung hindi mo ihayag, kung hindi mo ipinapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, kung hindi mo inihahayag, hindi mananahan sa iyo ang Diyos. Kasi, meaning, wala kang pananampalataya kapag kailangan ihayag mo muna, sumampalataya ka muna na si Jesus ay anak ng Diyos. So, kapag ka inacknowledge mo na, isinigaw mo na, yun, mananahan na agad sa iyo ang Diyos sa katawan mo. At ganun din ikaw. Kasi once na isinisigaw mo na ang Diyos, na si Jesus ay anak ng Diyos, meaning, sumasayo ang Diyos. At ikaw din, sa Kanya, sumasa Kanya ka rin. Kasi hindi mo maihayag yan. Hindi mo maihayag sa sarili mo na si Jesus ay anak ng Diyos kung hindi manahan sa'yo ang Diyos. So meaning, sumampalataya ka muna, manampalataya ka muna. Kasi sa una pa lang, nabuhay na tayo ng pananampalataya hanggang ngayon. So, sumampalataya ka na si Jesus ay anak ng Diyos. At ora mismo, mananahan ang Diyos sa iyo, sa katauhan mo mismo, at ikaw din sa Kanya. At kapag ka nangyari yun, kung ang Diyos ay nasa sayo, sino ang laban sayo? Amen? Kasi nasa kanlungan ka na kapag ka nanahan na sayo ang Diyos,
Meaning, nasa custody ka na ng Diyos. Meaning, sakop ka na ng kanyang custody. Sakop ka na ng kanyang muog. Kapag ka nanahan sa iyo ang Diyos at ikaw din sa kanya, sino pang laban sa iyo? Kasi kapag ka nanahan na sa iyo ang Diyos, parang nasa iyo na yung muog. Yung kanlungan. Yung muog at kanlungan nasa sa iyo na. Kung sino pa ang pwedeng gumapi sa iyo? Sino pa ang pwedeng lumaban sa iyo? Kasi sumayo na ang Diyos eh. Pagkasigaw mo pa lang na si Jesus ay anak ng Diyos, matik, nanahan na agad sa iyo ang Diyos. Meaning, nasa sayo na sa iyong katawan ang Diyos. Meaning, nasa kanlungan ka na ng Diyos. Nasa custody ka na ng Diyos. At, kung ang Diyos ay nasa sayo, sino ang laban sayo? Wala, di ba? Amen? So, simple lang, So, wala kayong gagawin kundi manampalataya, Kasi sa una pa lang, nabuhay na tayo sa pananampalataya. Yung faith, pananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Sumampalataya tayo sa Diyos na hindi natin nakita. Sa una pa lang, sumampalataya na tayo na ang Diyos ay Diyos. Sa una pa lang, tinig pa lang yung naririnig natin noon, tinig pa lang sa katauhan ni Moises, nung time na yon, tinig lang ang naririnig ni Moises. Hindi niya kailanman nakita ang Diyos. Sa tinig pa lang, berbo, salita, sa tinig pa lang narinig ni Moises, sumampalataya na si Moises na yun ay ang Diyos. Meaning, sa una pa lang, tayo ay nabuhay na sa pananampalataya. Sa isang pananampalataya na ang Diyos ay buhay. Na yung tinig na yon, na ang tinig na yon ay sa Diyos. Sumampalataya tayo na ang Diyos ay buhay. Sa kabila ng hindi pa natin siya nakikita. Amen? Maski si Jesus ay si Moises, nung time kapanahonan ni Moises sa lumang tipan, ang naririnig lang niya noon ay ang tinig. At ang sabi ng tinig, Moises, hanguin mo ang aking bayang Israel sa Ehipto at dalhin mo sa lupang pangako. Tinig lang yon. So, anong sabi naman ni Moises? Yes, Lord. So, hinango niya. Diba? Kinuha niya Exodus. Kinuha ni Moises ang bayan ng Israel sa Ehipto. Pinalaya niya. Dinala niya sila sa lupang pangako. At naglakbay sila ng 40 years. Diba? Ang haba ng panahon, 40 years silang naglakbay from Egypt to lupang pangako. Ang tagal, 40 years. So meaning, nung time na yon, 40 years na naririnig, na boses lang ang naririnig ni Moises. Hindi niya nakikita ang Diyos. Meaning, sumampalataya na si Moises nung time na yon na yung tinig na yon ay ang Diyos. Hanggang ngayon, simula noon hanggang ngayon, pananampalataya pa rin ang ating ginagawa sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng kanyang mga salita. After kasi ng lumang tipan, yung lumang tipan, then isinugo na niya ngayon si Jesus, bugtong na anak, isinugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, pinadaan sa womb ni Virgin Mary. Then, di ba, pinaglihi siya ni Virgin Mary na ipinanganak. Pagkatapos noon, nagkaroon si Jesus ng mga apostoles, di ba? At lahat ng at nakipagmingle sa atin si Jesus, di ba? Nakipagtalasta sa yung anak ng Diyos, sa katawang tao. Si Jesus, nagkatawang tao, siya ay Diyos, nagkatawang tao siya, di ba? Nakipagmingle siya. Kasama na niya yung mga apostoles niya, yung 12. At ang bawat pinagsasabi niya, ang bawat gawa nila noon ay recorded. Ito na yung Biblia. Isinulat. So, ni-record lahat ng mga pinaggagawa ng kanyang mga apostoles, lahat ng ang ginawa ni Jesus habang sumasama sila. 'Di ba? Yung mga apostoles niya sumasama kay Jesus.
upang ihayag ang katwiran ng Diyos, upang magturo, upang ituro ang katwiran ng Diyos. Nire-record ng kanyang mga apostoles, ipinagsusulat, isinulat. So ito na ngayon, ito na ngayon yung banal na aklat. Ito na ngayon yung banal na aklat. Hanggang ngayon, pananampalataya pa rin ang ginagawa natin. Noon salita, no? Noong time na yon, naririnig ni Moises salita. So hanggang yung salita na yon naging tao. Yung berbo ay naging tao. So isinugo niya si Jesus dito sa lupa. Hanggang sa si Jesus ay nakisalamuha. Inihayag niya ang katwiran ng Diyos. Then pinatay siya, namatay siya sa krus, din tinubos niya tayo, sa kanyang kamatayan sa krus, nung umakyat siya sa langit, after 3 days, nabuhay siya, lahat ng mga pinaggagawa niya ay isinulat. Lahat ng mga nangyari, yung current of events, lahat ng mga nangyari, nung time na siya ay naghayag, nung time na siya ay nandito sa lupa, isinulat, nakasulat, recorded lahat yon, nirecord lahat ng kanyang mga apostoles. Kaya ito na ngayon, iyon yung Biblia, iyon yung banal na aklat na ating sinasampalatayanan na salita, banal na salita ng Diyos. Noon, berbo, di ba? Tinig, salita. So hanggang sa dumating si Jesus, hanggang sa namatay si Jesus, umakyat sa langit. So isinulat yung berbo, salita. Yung una berbo, salita lang, verb, salita, berbo. Hanggang sa yung berbo ay nagkatawang tao, yun na yun si Jesus. Hanggang si Jesus ay namatay, umakyat sa langit, ito na yon, sulat, banal na aklat. Yung kanyang pag-akyat after 3 days, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan. Meron siyang iniwan na sulat, banal na salita. Yung berbo, di ba? Yung verb, yung salita. Then, naging flesh, yun na si Jesus. Yung salita, naging tao. Yung salita ay Diyos. Hanggang sa yung verbo na yon, yung salita ay naging tao. Amen, yun na si Jesus, di ba? Hanggang sa pag-akyat, after ng journey ni Jesus dito sa lupa, pag-akyat na sa langit, may iniwan siya, yun naman sulat, yung banal na aklat, ni-record lahat ng kanyang mga apostoles, noong kasalukuyan pa ang journey niya dito sa lupa, si Jesus, recorder diyan, sinulat ng kanyang mga apostoles. So ito yun, lahat ng mga sinabi niya, lahat ng mga ginawa niya, nakasulat. Yun yung banal na aklat. Ito yung banal na aklat na ating sinasampalatayanan ngayon. Noong umpisa, sumampalataya tayo. Hindi natin nakita ang Diyos. Hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin tayo na ang banal na aklat na ito ay salita ng Diyos. Until now, nung una salita, sumampalataya tayo. Hanggang sa yung salita na yon ay naging tao, yun si Jesus. Sumampalataya tayo na si Jesus ay anak ng Diyos, bagamat tao, bagamat tao siya, pero siya ay Diyos, siya ay nagutom, nauhaw. And then noong after ng journey ni Jesus, namatay siya sa krus, umakyat sa langit, may iniwan siya na isang instrumento. Ito yung banal na aklat, na banal na salita ng Diyos na ating sinasampalatayanan ngayon, na siya nating naging guide sa pang-araw-araw natin na buhay. So meaning so mapalad tayo. Kasi nag-iwan siya ng kanyang legacy, nung una verbo, nung una salita, hanggang sa ang salita ay naging Diyos, at nagkatawang tao ang Diyos, hanggang sa pagkatapos ng journey ni Jesus dito sa lupa, umakyat sa langit. Ito naman ay ang pinangahawakan natin ngayon ay ang banal na salita, ang Biblia, na
siya nating sinasampalatayanan na banal na salita ng Diyos. Amen? Sa una pa lang, sumampalataya na tayo. Until now, sumasampalataya pa rin tayo. At nahahayag. At ang sinasabi, sa araw na ito ngayon, ikaw na nanonood ngayon, sa araw na ito, ihayag mo lang, ayon sa banal na salita ng Diyos. Ang sabi, ihayag mo lang na si Jesus, sabihin mo lang, isigaw mo, i-acknowledge mo siya, iwaragawag mo, isigaw mo, ihayag mo na si Jesus ay anak ng Diyos. Sige, sabihin mo, isigaw mo, si Jesus ay anak ng Diyos. Then, matik, nasa sayo na ang Diyos. Pagkasigaw mo pa lang, di ba, sinigaw mo na, o nasa iyo na. Nanahan na sa iyo ang Diyos, at ikaw din sa Kanya. So, mapalad ka, kapatid. Kapag pagkasigaw mo na yan, pagkasigaw mo pa lang, matik, nandyan na ang Diyos sa buhay mo. Pinag-aharian ka na ngayon din, meaning, nasa custody ka na niya. Amen? Nasa custody ka na niya. Nasa kalinga ka na niya. Nasa isang muog ka na. Na hindi ka pwedeng tagusin ng mga problema, na nasa isang muog ka na hindi pwedeng tagusin ng bala, hindi pwedeng tagusin ng anumang problema, anumang balakid, anumang panganib. Kasi kung ang Diyos ngayon, di ba, isinigaw mo, si Jesus ay anak ng Diyos, di matik, nanahan na sa iyo ang Diyos. Meaning, nasa sayo na ang Diyos. Amen? Kung nasa sayo na ang Diyos, sa araw na ito, sino pa ang laban sa iyo? Amen? Meaning, tagumpay ka na, kapatid. Kung may problema ka man sa ngayon, kung meron ka man ngayong dinadalang pasakit, kapighatian, kabiguan sa buhay, noong pagkasigaw mo pa lang na si Jesus ay anak ng Diyos, matik, nanahan na sa iyo ang Diyos. So, answered prayer ka na, kapatid. Tanggal na ang problema dyan sa buhay mo kasi nanahan na sa iyo ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen? Amen? So, manampalataya ka na, na si Jesus, na ang Diyos, na si Jesus ay anak ng Diyos. Effective today, tapos isigaw mo na si Jesus ay anak ng Diyos. Then, mananahan sa'yo ang Diyos at ikaw din sa Kanya. So, meaning, kung ang Diyos ay nasa sa'yo, wala na, tagumpay ka na, kapatid. Lusaw na lahat ang mga problema mo. Tanggal na lahat ang mga problema mo. Then, answered prayer ka na sa mga plano mo sa buhay. Answered prayer ka na. Yung matagal mo nang minimiti sa buhay mo, kapatid, nandyan na sa tungkit ng ilong mo, nasa harapan mo na. Answered prayer ka na, tatanggapin mo na lang. Ang gawin mo lang ay ang gawin mo lang ay manampalataya ng manampalataya. Forever na pananampalataya, kasi sa una pa lang hanggang ngayon, tayo ay namumuhay ng pananampalataya. Amen? So, tanggapin mo na. Okay. Bago po tayo magwakas, ay manalangin po muna tayo. O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay sa panalangin namin, sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman, ang lahat ng tao na sumabay at ganon din maging sa playback ng video na ito. At salamat po, O Diyos. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.